patutunguhan ang investigasyon nila ngayon. Habang sinasabi ng tagapagsalita ng Malacanang na si Claire Castro na gumagawa sila ng pinakamalaking investigasyon para mahanap at kung sino ang maganagdako ng kaban ng bayan. Claire Castro, huwag kang magbabububuhan. Huwag kang magbabubuhan. Ha? Kasi magkakasabwat kayo eh. Imbestigahan niyo muna ang sarili ninyo. Di ba? Kaya hindi ako maniniwala na may patutunguhan ang administrasyong ito at ang investigasyon na ito. Wala ang patutunguhan ng investigasyon na yan. Kasi kung meron, hindi na dapat imbestigahan yan. Hindi na dapat imbestigahan. Nakalabas na sa bansay eh. Yung mga ibang congressman na nagpapakasal sa kaban ng bayan. Nakalabas na sa bansa. Sir, anong masasabi nyo na balita po si Saldico nasa Las Vegas, na alam naman natin ang Las Vegas lugar po yan ng mga gambling capital po yan. Ano po masasabi nyo? At doon siya nandun siya ngayon sa Las Vegas. Ang masasabi ko kay Saldico, kasi itong si Saldico, matagal lang panahon pa ni BP Sara itong si Saldico eh. Itong si Saldico kasi masyadong popular na sa corruption. Natural, andun siya sa mga lugar ng gambling. Kasi nga mga protector yan sila ng mga ganyang mga gawain. Oo. Sir, nakikita niyo po ba na posibleng maging Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course. Kailangan natin gayain yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors people. Habang ang mga Pilipino naman, mga keyboard warriors. Kaya wag na tayo magpakatapang sa comment section. Sumama na kayo dito mamayang 5:30 sa Eagles Line. Gayahin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, pinabagsak nila ang gobyernong mga korupsyon. Pabagsakin na rin natin ang gobyerno dito sa ating mga korupsyon. Ilang presidente nang dumaan. Ang Pilipinas, palit tayo ng palit ng presidente. Pahirap ng pahirap ang mga Pilipino. Sino pa ba ang hihintay nating presidente na maupo? Sino pa ba ang mamumuno sa atin na hindi korupsyon? Kaya labang maaga pa, lumabas na kayo dyan at kayain natin ang Indonesia. Pabagsakin natin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon. Oo, mas maganda yan. Sunugin natin ang bahay ng mga congressman na yan. Gaya ng ginawa ng mga Indonesia. Hindi ako matatakot kahit mamatay ako ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. Kasi kung walang magsasalita, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalanin mo, merong mga taong natutulog na hindi nakakakain. Meron palang mga anak ng kontraktor na kumakain na nagkakalaga ng 759,000. Isang kainan lang. Hindi na sila nahiya. Tapos si Jella Alonte, hindi na nahiya na mag-post po sa Instagram na wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Putang ina mo! Ang mga anak ng kontraktor na hindi nahihiya kumain sa kaban ng bayan, gago, inutil, tarantado, putang ina niyong lahat. Yan ang dapat sa inyo, minumura kayo. Kaya uulitin ko, sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya, gago, inutil, tanga, tarantado. Yan ang dapat sa inyo. Wala kayong karapatang kainin ng kaban ng bayan. Oo, may korupsyon. Dapat tumura pa kasi hindi ka mabubuhay. Pero ang pinagkaiba nyo sa ibang politiko, nangungura pero may nagagawa. Kayo puro kurap, walang nagagawa. Kaya lumabas na kayo, gayain natin ang Indonesia. Oo, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi tayo dapat matakot sa politiko na mga kurakot. Bakit? Hindi sila magiging congressman, hindi sila mauupo sa posisyon kung hindi dahil sa atin. Kinakailangan nila tayo. Pag oras na ng butante, pag eleksyon, hinahanap ang mahihirap. Pag ako ang nanalo, ibibigay kong lahat ang gusto ninyo. Merong libreng medical, merong libreng bigas. Pero pag naupo ang mga putang inang kurakot na yan, after election, hindi nila tayo naaalala. Hindi nyo ba napapansin? Makto lang ang papasukan mo. Drug test, medical, lahat kailangan. Pero pag politiko, kahit walang natapos, kahit drug addict, tinatanggap nila. Kaya agree ako sa panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na death penalty sa lahat ng mapapatunayan na kurakot at mga positive sa drug. Pero bakit hindi nila inaaproban?
Bakit hindi ina-aproba ng administrasyon ngayon? Kasi alam natin na Pangulo mismo natin, drug addict. Addict. Sir, ano masasabi niyo dun sa pakiusap ng mga magulang tulad ni Claudine po na wag silang isama na ipahiya sa social media dahil hindi raw kasali yung kanilang anak sa issue tungkol po dito sa flood control? Wow! Mahiya ka naman, Diskaya, Sara Diskaya. Pinakain mong anak mo galing sa nako tapos hindi isama-sama. Pati yung abogado ni Diskaya mukhang tanga eh. Lawyer ka pa naman, hindi ka marunong. Tanga ka ba? Huwag daw isali ang mga anak. Huwag daw isali ang Diskaya. Bakit Diskaya? Aba, ewan ko. Bakit ba Diskaya ng rakot? Tanga ka ba? Kaya hindi kasalanan ng tao, huwag mong sisihin ng mga tao na mga Sara Diskaya ang kanilang inaatake ngayon. Bakit? Habang may mga taong walang masakyan, habang may mga taong lumulusog sa baha, kahit kapi wala sila, natutulog silang walang kain, abay meron palang pamilya sa likod ng bandang yon na nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Sir, ito na lang, mensahe po kay Sara Diskaya dahil ayon po sa isang vlog, di umano ay namataan na po siya na nasa Hanoi sa Vietnam. Oh. So ibig sabihin, guilty talaga siya. Ito ang mensahe ko sa iyo, Sara Diskaya. Kung hindi ka guilty, bakit kinakailangan mong lumabas pa ng ibang bansa? At hindi harapin ang mga kasong patong-patong na sinasampa ng mga tao sa iyo. Alam nyo, kung gugustuhin ng gobyerno na ikulong si Sara Diskaya, magagawa nila. Kasi nasa Vietnam lang eh. Eh si Alice Go, saan siya tatakbo nun? Hinabol pa rin siya. Kung papipiliin ako kay Sara Diskaya, pati kay Alice Go na Chinese, mas pipiliin ko si Alice Go. Bakit? Si Alice Go, sa kanyang nasasakupan, marami siyang natulungan, nagpatayo ng eskwelahan, namimigay ng ayuda. Si Sara Diskaya, nangungurakot ang kaban ng bayan. Sila lang nagpapakasarap, habang ang mga taong bayan nagugutom. Kaya mas pipiliin ko si Alice Go kesa kay Sara Diskaya. Si Sara Diskaya, Pilipino, pero walang pagmamahal sa Pilipino. Si Alice Go, Chinese, pero may pagmamahal sa Pilipino. Sir, puro-puro mo, do you believe na si Sandigo ay totoong may sakit na nagpapagamot ngayon sa Amerika? Hindi ako maniniwala si Sandigo ay walang sakit. Pag ang isang politiko, isang kurakot, lumabas ng bansa at sinabi niyang nagpapagamot siya dahil meron siyang sakit, ibig sabihin yan, guilty yan talaga na magnanakaw. Gaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nilang meron silang kaso, yung iba, nilalagyan ng tepang liig. Sasabihin nila na balian ng buto. Ganun din si Saldico, para-paraan lang niya yan para makatakas.